Happy Sunday, everyone! Kumusta po ang linggo nila? Naku, heto po ang inyong plantita at busy-busy pa rin. Actually, sinubukan kong magpahinga pero ang isip ko ay nasa mga halaman ko naman. Kaya heto, lumabas ulit ako ng bahay at hindi ko na natiis asikasuhin ng mga iniwan kong halaman sa labas. May delivery kasi ako pero iniwan ko na muna. Heto nga kasi yung mga delivery ko na sinasabi ko sa inyo. Opo, linggo-linggo pero kuratsa pa rin ang inyong plantita. Naku, iniwan ko na nga muna sila dito kanina eh. Sabi ko makapagpahinga na muna. Pero alam mo, yung isip ko, ewan ko ba, hindi naman ako mapalagay kaya lumabas ulit ako. Sa bagay, mahirap din naman kasi silang iwan dito. Napakainit ng panahon at kulob na kulob sila sa loob ng karton. Mga order kasi ito ng bago kong kliyente, mga philodendron plants. Ayan oh. First time client ko kasi si Madam. Nag-order siya kahapon at nagustuhan niya, kaya nag-order na naman siya ngayon. May mga pinahanap kasing halaman si Madam. Sakto naman kahit linggo may stock si supplier. Bukas Monday, magde-day off sila, kaya in-order ko na ngayon. So ngayon, aayusin ko na muna nga itong kanyang mga halaman. Forget muna ang pagpapahinga, later na lang. Ang gagawin ko ngayon, papalitan ko yung mga existing pots nila at aayusin ko na rin yung kanilang potting mixes. Ito pa rin po yung ginagamit ko para sa aking mga philodendron plants. Ang potting mix ko dito ay coco peat, coco cubes, at may kaunting rice hull. At hinaluan ko na rin ng 10% na carbonized rice hull. So heto na nga po yung ibang mga halaman na pinahanap sa akin ni Madam. Kagaya nitong philodendron red Congo na giant size. Ayan, ako talagang pinagdiinan niya sa akin na kailangan giant size. Ay napakalaki talaga nito at napakalawak ng sakop. Tingnan nyo naman ng mga dahon, ang lalaki at ang tataba ng mga tangkay. Ito pa ang isa, si Choco Empress. Napakahaba rin ng mga dahon at ang laki ng sakop. Papalitan ko nga ang mga paso nito kasi parang alanganin yung mga laki nila eh. Tapos meron din po ditong Ring of Fire, si Tropical Marian, Silver Sensation, na kapatid ni Peace Lily. Tignan nyo po ang ganda oh, may pa-flower na siya. Tsaka yung mga dahon niya, puting-puti. At ang isa pa, maganda sa kanya, lush na lush. Ayan, swerte ni Madam dito. Pwede niya itong paghiwa-hiwalayin, no? Paghiwag-hiwagin. Ilang pasuri nang magagawa niya dyan. Ang nagdala talaga dito yung kanyang pa-flower, eh, oh. Ito naman, si Philodendron Brandtianum, o tinatawag na brandy. Actually, nag-post ako nito noong isang araw, di ba po, kasama rin sa video ko. So, si Madam yung nag-avail, nakita niya yung video na nagandahan siya. Ngayon, nagpahanap uli siya, yung medyo maliit na nga lang daw. So, ito yung kinuha ko. Maliit nga. Budget meal lang ito. Siyempre, mahilig tayo sa budget meal. O, siya na lang daw ang magpapaganda. Sulit naman siya dyan, oh. Ang ganda-ganda talaga ng mga dahon, diba? At trailing na rin, oh. Pwede na nga itong lagyan ni Madam ng coco pole, eh. Kasama pa rin po ito si Philodendron Ring of Fire. Kahawig po siya ni Green Ceratum. Ang difference nila, ito po ay may mga variegation ang mga dahon. Tingnan nyo po. At mas pricey nga pala itong si Ring of Fire compared kay Green Ceratum. Dahil ito po ay nabibilang pa rin sa mga rare o pambihirang linyahan ng mga philodendron plants. Dahil ang klase po nitong si Ring of Fire ay napakabagal po ng kanyang paglaki at paglago. So napakapambihira na ma-meet yung demand sa market dahil mahirap siyang i-propagate dahil nga sa bagal ng kanyang paglaki. Kaya naman, ang kanyang presyo ay medyo mataas pa rin po. Ngayon, ito naman po yung nababanggit ko sa inyong Philodendron Green Ceratum. Tignan niyo po yung mga dahon niya, di ba? Kagaganda rin. Malalapad at mahahaba. Alam mo, ito si Green Ceratum, matibay ito sa loob ng pamamahay eh. Pwede nyo po siyang ipasok ng bahay. As long as makakakuha po siya ng sapat na liwanag, kahit around 3 to 6 feet away sa bintana o pintuan, o alinmang lugar na pinanggagalingan ng natural na liwanag, ay makakasurvive po siya sa loob ng bahay.
Ngayon, ang pagdidilig naman, gawin nyo lang kung tuyong-tuyo na ang lupa. Ngayon, tapos na tayo sa order ni Madam Client. Ito naman, ipapakita ko sa inyo yung aking mga natipuhan ng mga cute sizes lang na halaman. Ito po ay si Philodendron. Ano nga ito? Golden Moonlight. Next naman sa in-order ko ay si Golden Violin. Medyo nabibilang pa rin ito sa mga rare philos kasi kakaiba yung hugis ng mga dahon niya. Tingnan nyo po, tumataas to nagtitrailing, kaya pwede lagyan ng coco pole kung nasa hustong laki na at marami ng aerial roots. Isa pang baby size o juvenile form ay si Philodendron Royal Queen. Tingnan nyo po, medyo hindi pa talaga maiitim yung dahon niya kasi pag ito ay nagmamature na ay nagiging maitim po yung kanyang mga dahon. Nagiging kulay plum o parang kulay duhat po. Ayan, napalitan ko na rin siya ng pat, mas bumagay sa kanya. Kasi kanina napakaliit talaga ng pat niya. Hi! Salamat at natapos na rin. Makakahabol pa ako sa oras ng pahinga. Hindi pa naman tapos ang araw. O siya, maraming salamat po sa inyong pagsamang muli sa aking unboxing serye ng mga halaman. Shout out nga po pala sa mga walang sawang sumusuporta, nagla-like at nagsishare ng aking mga videos. Maaari nyo rin nga po pala akong sundan sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. Maraming salamat. Muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!